It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSPN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, we bless you today and bring your care and protection. Thank you for your loving kindness that never fail us.
We thank you for those with us, that you would guide our thoughts and actions to bring your glory. Strengthen us and fill up with your peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus be with you and all your loved ones. So welcome to the CSBN portal, and for a special reason, we will begin our episode with Let God's Word Guide Us. No? So as we celebrate or recently opened, especially in San Bartolome de Novaliches Parish, the opening of the Jubilee Year of Hope, as opened by our Most Reverend Roberto Gaadidi last Sunday. So we also begin this portal for this year, 2025, with God's Word. No? So for this episode, I have chosen the reading, one of the readings for this Sunday, that is a special celebration of the Holy Child, the Feast of Santo Niño, only in the Philippines. No? So anyway, the second reading, if you will follow the liturgy for the Santo Niño Mass this Sunday, it is taken from the letter of Paul to the Ephesians, chapter 1, verse 5. So it says in that verse, "In love, God destined us for adoption to Himself through Jesus Christ, in accord with the favor of His will." So Ephesians chapter 1, verse 5. So let us appreciate that verse, and it was probably written by Saint Paul the Apostle, or one of the secretaries after him, no? And it was, according to biblical scholars, this was written probably in the year 62 or 63 AD, Anno Domini. So the Lord Jesus has already resurrected during this time when this was written by Saint Paul, or one of the secretaries. So we begin by the concept of who God is. In love, no? God destined us. So we, or Saint Paul, affirms that the God whom we believe is a God of love. A very powerful, benevolent, providential, loving God. So a God whose love overflows. And because He is loving, He gives us so many graces, blessings, and chances. And according to this verse, human beings are destined for adoption. So, destined for adoption. So, two concepts that we have to understand, no? Destiny and then adoption. So, the destiny, we human beings, we were created by God. That is what our Catholic Christian belief tells us, no? We were not created to die. We were created by God for life. And not only life, but we are actually destined for eternal life. So that is our destiny. That is our calling. That is our direction. God created you and all your loved ones, because He wants to share eternal life with you. So, totoo yung sinasabi, o may narinig nyo na siguro, we human beings, we were made, or we are made for heaven.
heaven is our destiny, not earth. Yung earth temporary lang, kung bumabiyahe tayo, pre-departure area lang ang earth. So we do not have to give our full focus, love, and attention sa earth kasi we are just passing through. This is not our destiny. Heaven is our destiny. Eternal life. So dapat ang focus natin is yung ating destiny. Now, bakit adoption? If God created us, why do we have to be adopted? Because of the sin of our ancestors. The disobedience of the first human couple, Adam and Eve. When they disobeyed, they brought with them the concept, the reality of sin. Kasalanan. Sa Bisaya, sala. There's an English word or meaning sa sin which means missing the mark. Para kang nag-shooting tapos meron tina-target, lumihis yung bala. Sin is lumilihis yung bala. So yung paglihis ng bala, papunta tayong heaven sana, lumihis. So saan tayo pumunta? Sin, the consequence of sin is death. So because of sin, we now belong to the devil. The devil, according to Saint John the Baptist, yung serpent took control over human beings. All human beings now die. Kaya nga sabi ni John the Baptist sa kanyang preaching, lahi ng ulupong. Yan, pagka nakakakita si Saint John the Baptist ng mga kagaya ni Herod, mga kasalanang tao, sasabihin, lahi kayo ng mga ulupong. Ano ba ulupong? Breed of the serpent. So do not assume na anak tayo ng Diyos. Pag hindi ka nabinyagan, hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng ulupong, lahi ka ng ulupong. At anong ibig sabihin nun? Death will be your destiny. The devil has control over you because of sin. That is why, mga parents, mga learners, it is best. Alam niyo po, pag merong baby, lalo na pag-usapan ni Sir Perry at Ma'am Charmaine mamaya, no? Yung Santo Niño, yung mga children, kung meron po kayong baby sa bahay, tapos hindi pa napabinyagan, wag na pa kayo patumpik-tumpik. Inihintay pang lumaki yung baboy, panglitsyon, mag-iipon pa para pang celebrate. Hindi po yan ang baptism. Ang baptism, the very importance of the sacrament of baptism is to baptize the infant, the baby, that human being, na hindi siya maging lahi ng ulupong, maging anak siya ng Diyos agad-agaran. Huwag niyo nang patagalin. Pag nagkasakit pa yan at knock on wood, kinuha pa sa kabila. Saan siya pupunta? Death. Death will be the destiny. So we have to assert the importance of the sacrament of baptism. In baptism, yung batang yon magiging anak ng Diyos. Kasi bibinyagan siya sa ngalan ni Jesus. Therefore, adopted na siya. So pag adopted na siya, heir na siya, magmamana na siya ng eternal life. Kung hindi siya ma-adopt, hindi siya anak ng Diyos, kanino siyang lahi? Okay na sasagot. Lahi siyempre ng ulupong. So ulupong serpent. Sa mga those who are fond of the theories sa mga aliens, pwede natin sabihin yung serpent, the devil, reptilians. The reptilians. Diba? The reptilians are always angry with human beings. Sabi nila sa mga ancient alien theories and those believers of the ancient. The reptilians, the serpent,
That will be the destiny. Death, kamatayan. Pero children of God were not created to die. We were created to share eternal life. That is why very, very important si Jesus. Very, very important ang sacrament of baptism. Very, very important that the infant, any human being that comes forth from the womb of the mother should be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit para ma-determine, ma-classify, ma-categorize, mabigyan ng identity na itong taong ito ay anak ng Diyos. O, naintindihan nyo, no? Sana, no? So, yun po, no? Bakit? Kasi kasama yon sa loving plan of God. Nagkasala ni si Adam and Eve. Pero because God loves us, He gave us another chance. That our destiny is not death. That is why when Jesus became like us in all things except sin, He was sent here by God the Father to redeem us, para tubusin tayo. Tubos, mga Pilipino. Di ba pag may utang ka, kailangan mong bayaran, mababayaran ba natin yung ginawa ni Adam and Eve? Hindi. Ang na-offend si God. How can we repay that damage? No, we cannot. Only the Son of God can repay. Kaya manunubos. Tinubos tayo ni Jesus. Siya lang ang makakatubos. Hindi ikaw, kahit magpakabait ka pa, kahit na araw-araw ka pa magsimba, kung wala si Jesus, walang effect. You cannot buy your salvation. Only Jesus. Because Jesus is the Son of God. And He was given the testimony that indeed He is the Son of God. There are 3 testimonies of Jesus. The Holy Spirit, water, and blood. So, ganun ka-importante si Jesus. Hindi natin pwedeng baliwalain. Hindi natin pwedeng pare-pareha lang yung binyag. No, wrong. Kulang ka lang sa pag-aaral, kapatid. Mag-aaral ka pa. Learn. Be familiar with the Bible. Pray so that the Holy Spirit will enlighten you. We need to be saved. Every human being needs salvation. Kasi if left on our own, we are bound to sin. And the consequence of sin is death. But because of Jesus, we are adopted. We are given the second chance kasi we were created not to die, but to have eternal life. Kanya nga, sa mga nakikinig na mga stakeholders ng CSPN, seryosohin natin ang ating faith. Hindi to biro-biro. Do not focus too much on this world. Magpayaman. O tingnan nyo, ang daming mangyayaman sa Los Angeles. Ang daming sikat sa Hollywood. Sunog. Asa na? Asa na? Ben Affleck is one. With so many millions of dollars invested in a house and luxurious cars and diamonds and watches, sunog lahat. In an instant. Kasi sabi nga ng host ng Global Globe Awards, Los Angeles has become a godless state. O ikaw, kung godless ka, what will be your destiny? Yumaman ka, and then afterwards, when you die, saan ka punta? Sa Holy Cross. O tapos na. Aagnas, kakainin ng mga bulati, or germs, yung iyong katawan, tapos. No eternal life for you. We can only have eternal life through, in, and with Jesus. That is why clarified ni St. Paul ito. We are not children of God. We are just adopted by God in Jesus' name. Because the sin of Adam and Eve brought with it the consequence of death. So I hope as we begin this 2025, all learners, understand that. Kasi if you do not understand, sayang lang pag-enroll mo sa Catholic school. This is fundamental.
Put that in your kokote and in your heart. You were created by God who loves you so much. He gave you life and He wants to share with you yung eternal life. And you cannot have eternal life without Jesus. Kaya nga sa CSBN, importante ha, Christ in me. Ayan, di ba? Ngayon, sasabihin nila Ma'am Charmaine Charperi, children of God, o di letter C, pag nilagay mo dyan, ibig sabihin, child of God ka. Hindi ka lahi ng ulupong. So, mga CSB niyan, pag hindi kayo marunong niyan, kanino kayong grupo, you belong to the devil. Lahi ka ng ulupong. Pues kung hindi ka lahi ng ulupong, magsenyas ka, Christ in me. I'm a child of God. Are you a child of God? Let us try our best. Let's be humble. Let's prioritize God's Word. Magpakabait. And always have a very good relationship with God who loves you and in spite of your sin is willing to forgive you as long as you allow Jesus in your heart. Thank you so much for listening and may you have learned something. Happy, blessed New Year. A wonderful Jubilee year of hope for you and all your loved ones. Assalamualaikum, Christ in me. Bye-bye. Welcome back. Parang, Welcome, ha? ano tayo, sir, no? Na second segment tayo. Okay. Kasi ang ganda ng kanina, napakinggan natin yung message doon sa scriptural readings, yung Bible verse na kinot ni Sir Paul, tapos connect niya sa celebration this coming Sunday, no? Yes. Yan, Magandang Oo. panimula din pala yung sir, no? Yan. Let God guides us. Oh, syempre, ginaguide ni Sir, tayo. oo, We ni are Sir on the Paul. right track. Kaya nga, hindi tayo magiging lahi ng mga ulupong. Nagka-ideya bigla. Magiging ear of God tayo, hindi na tayo magiging lahi ng mga ulupong. Oo. Gusto ko yung salitang ulupog na yan. Oo, syempre. Serpent pala ibig sabihin. Yan. No? Biblical yun, yung sinasabi ni Sir Paul. No?
Okay, so Okay. ano kaya ang ating pwedeng pag-usapan ngayon? At siyempre, kitang-kita natin Kitang-kita, ang no? ating guest ngayon. Sige, pagsalitain muna natin. Ma'am Okay, Charmaine. sige. Sino nga ba to, Sir Paul? Sir Perry, sige, introduce yourself. Ako I'm Hurley po. From grade 6 understanding po. Ay. Ano kayo pwede sabihin? Introduce Ako yourself. po si, Relax lang. Tingin si doon. Hurley po. From grade 6 understanding po. Tas, inakabahan ako ngayon po, ma'am. Okay. Siyempre, It's grade okay. 6, kailangan Oo, training yan. train, Training. Sige. oo. Tingin ka lang, relax. Oo, relax. okay lang yan, Okay. Hurley. Oo. Kasi si Hurley po he is an SCB representative ka, di ba, Hurley? Grade 6 din, okay, di ba? So, first time pa natin, sir, na may grade 6 na co-host natin ngayon? First time ata to. First time, Yeah. okay. So, magandang training kay Hurley to, sir, no? At lalo na sa next na guest host din natin, no? Yeah. Okay, it's okay. Alam ko kinakabahan si Hurley. Pero okay lang yan. Ganyan talaga pag una. Pero mawawala din yan, okay? First time, ma'am. Okay. So, Sir Perry, ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa children. Binagita ni Sir, ni Sir Paul. Children's Month. Okay, di ba yan yung pina-research ko sa inyo, Hurley? Opo, ma'am. Okay, sige nga. Give me just a short background ng Children's Health Month. So, ano po, Children's Health Month po. Ang tag dito, ito yung parang celebration or yung ginawa po para i-remind at maturuan tayo kung ano yung possible risks at para maalam natin kung ano yung importance ng Children's Health Month po. Okay, parang Galing. to give awareness, no? Opo. Oo, yun ang about sa health, of course, children's health nga, 'di ba? So health na mga kabataan, no? Usually, anong month ba to? Bakit kailangan yung pag-usapan yung health ng mga bata katulad mo, Hurley? Sige na. Kasi po, ang health, isa sa mga pinaka-importanting aspects ng buhay na included para mabuhay ka ng matagal. Ito rin. Exactly! Tama, Practical. Oo. Galing ang mga Straight to the sagot, point, no? Fact, yun Ano talaga. pa, Hurley? Ito rin po ay, kaya tayo nire-remind nito kasi dapat alam natin kung ano yung pwedeng ma-post na risks sa health natin. Sa mga kabataan, no? Kasi kapag unhealthy yung bata, of course, hindi yan makakapag-function ng maayos. At kung ang bata ay nag-aaral, paano makakapag-function ba yan sa klase? Magiging smart ba siya sa klase? Siyempre, hindi, no? Absent ng absent yan, di ba? Oo. Siyempre, awareness din sa mga magulang, di ba? Yan. Na to take care of their children, no? To provide the needs ng mga kabataan. Diba? Okay, so, tinanong ko kanina, Hurley, what month ba usually sineselebrate itong children's health? Normally po, sineselebrate to, sa buong month ng February tuloy. October po. Yes, October. So, sobrang late na ba natin o sobrang aga natin yung celebration? Okay, Sir Perry. Maaga yun. Sobrang kasi aga, no? Bagong So, pa lang advance bagong talaga taon. tayo. No? First month of Okay. the year, pinag-uusapan na. Oo. Kasi last year, pack na pack kasi yung October natin, sir. Kaya hindi natin napapag-usapan tong napaka-importanting celebration. Okay? At ito ay celebrate. Actually, ang observance na to ay sa US, sir. Wala tayong, I don't know kung meron dito sa Pilipinas, pero sa US, ito ay binigyan ng importance po talaga, itong month na to. So, a lot of activities ay pinoprovide, okay? Oo, ng mga US citizens Sige. sa mga kabataan. Okay. Sige. So, isa pang reason, sir, kung bakit ito yung ito yung topic natin ay dahil sa Okay, this coming Sunday, reason is magdiriwang tayo ng kapiyastahan. Yun, nabanggit yun ni Sir Paul kanina sa first segment po natin, yung Feast of Santo Niño. Yan. At syempre, kahalagahan ng pagiging bata. Tutok din po natin yan.
hindi batang isip, kung hindi, yun po yung bata na yung kanyang value of as a children of God, no? Ayan, Hurley, sige nga. Ano po yung nabasa mo doon sa ating pag-uusapan ngayon, this coming feast, Santo Niño, no? So, very famous ito, only in the Philippines. Yan. Oo. Devotion to the child Jesus known as the Santo Niño. Ano po ito? Actually, famous ito doon lalo na sa Santo Niño de Cebu. No? Okay. Sige, anong nalalaman mo, Harley? So, ano po, yung yung Santo Niño po ay napadala dito ni Magellan nung 1520. Ito po ay parang regalo po sa 1521. Yan. Oh, 1520. Oh, yung malapit. 1521. Very good. Sa ireregalo po to kay Queen Juana dahil po kasi sa baptismal gift dahil yung conversion niya sa Christianity po. Okay, very good. Conversion. Okay, nandun yun sa ano? Oo. Juana, sino yun, sir? Oh, yun. Yung Queen of Cebu. Yan. So, bilang, anong sinabi ni Harley kanina? Raja or Raha ba yan? The Raha. Asawa? Kasi noon, yun yung mga, kumbaga, mga sila, king and queen. Yan, dati. No? Mga Raha, Humabon. Sila yung, yan. sila yung Raha, 'di ba, sa Cebu. Yung Asawa Raha yun yan. yung parang king, parang ganon sa Ayan. Cebu that time. Okay, and then ano ba yung equivalent ng Raha? A baptismal gift, no? Pinag-uusapan natin ngayon kung makikita natin sa liturgy ng ating simbahan. Last Sunday, yun nga, nabanggit din kanina ni Sir Paul, opening of the Jubilee year dito sa ating parish, sa San Bartolome de Novaliches. At the same time, feast ng Baptism of Jesus. So may kinalaman ito ngayong pinag-usapan natin, continuous, no? So as a gift, kasi binautismuhan, na-convert ito ng itong mga Raha, yung queen sa Cebu. So as a gift ng ating mga misyonaryo, no, galing Portuguese, during the time of Magellan, yung 1521, no? Portuguese or Portuguese yan, Spain? Portuguese yan. Kasi Portuguese 'di ba si Magellan. Oo. Okay. So, Pero yun po. actually, yung expedition niya ay, ang nag-finance nun ay Spain. Ayun. Oo. Yun po yung naging a gift ng regalo itong baby Jesus, no? As a Christian image, no? Doon sa tinatawag natin yun, ngayon, hanggang ngayon, nananatili yung Santo Niño de Cebu, no? So, okay. napakaganda itong kwento kasi ngayon nagiging na to naging image ito, nagiging identity natin ito bilang mga nasakop ng mga Kastila noon, mga misyonaryo natin na yan po yung naging symbol. Until now, no? We celebrated the 500 years last, yung Last year ba yun? Yeah, 2021. 2021. Yun. Okay. Tapos ngayon, kaya nga matagal na, no? Na sinakop tayo. And then, ito po yung na-rediscovered ito, yung tauhan ni Miguel Lopez de Legazpi. Bakit? Kasi nag-disappear po ito during the war, no? Nagkaroon ng after the Magellan's death, no? So, si Legazpi, naalala ko dito sa kanya, sir, siya yung, blood compact, naka-blood compact yung, nakalimutan ko sa mga Bohol. history. Sa Bohol to sa yung probinsya namin to Yung Nag-blood pinakasumakop ng Pilipinas po. Ayan. Yung expedition ni Legazpi po, sir. Ayun. Okay, pero hindi naman siya, yung pagsakop niya ay hindi naman brutal. Hindi naman. Okay, more on agreement, parang gano'n, Hindi diba? po, Kasi nag-blood parang compact. nag-gera po. Ay, Gera. hindi. Blood compact. Oh, yung blood compact is like agreement yan, sir. Agreement yan sa Para magkasundo. leader ng, May ng band ganun. na sila. May band. Naalala mo yung ganon? Yung ganyang symbol. Tapos,
Ayan. May pumapatak na dugo. Actually, Yun Tapos na parang may ilalagay cups mo sa yung, baba. Oo. yung parang may alak po. Oo. Ah, Oo. Tapos iniinom Inom nila. nila. Oh, yung Oh. bawat dugo nila, okay, iniinom nila. Okay. Ayun. It's a sign of agreement. Symbolic Ganun. yun na talagang magka-band na sila. Oo, ngayon. So, alam nyo ba na itong itong event na ito, during the time of yung regalo ito na image na discovered, a miracle in the church, doon mismo tinayo yung, yung image na na-discover ni Miguel Lopez de Legazpi. Saan, sir? Sa Saan? Cebu. Sa Cebu, Yan, oo. until na dinarayo. At yun, may mga, there are a lot of, yung mga significance ng pag-celebrate until now, yung Sinulog, Sinulog yan. Festival. At Sinulog. siyempre, dahil yan ay, mayroon na tayong mga, generous donors. Oo. Sender, Sino star ba yung sender. nag-send sa atin ng stars, Hurley? Thank you po to Ma'am Tricia. Dantes. Okay, thank you po, Ma'am Pat, for the stars. Natuwa si Ma'am Pat Okay. sa iyo, Hurley. Kaya nag-send siya ng-star. Yay! Okay, ang galing, no? Okay. So, Sir Perry, may question ba tayo sa mga learners para naman may anuhin sila, may sasagutin sila? Yun, actually, dapat may flash natin yung questions. There are 3 essential questions nitong ating topic na pinag-usapan ngayon. Ano nga Para ba yung essential questions na yun, sir? Oh, yan. Ano, para Sige. basahin ni Ating Hurley. director, natin, flash sa screen. Oo. Sir AJ, yung ano yung 3 essential questions po? Okay. Okay. Pero bago yan, ma'am, may mga ano ba tayo? Ayan. Yun. Ayun na. Sige nga, basahin mo nga, Hurley. Ano ba yung first question? Wait. Okay. What are, natatabunan? Wag mong isave ba? Wag mong isave. Ito muna. Okay. Number 1, sige, basa. Number 1. What surprised you most about the Sinulog Festival? Yan. Okay, sinulog. What surprised you Sinulog. about the Sinulog Festival? Yan. Number 2. How do you think that the Sinulog Festival reflects the Filipino, most especially the Cebuano people's identity? And pipili lang sila sa sasagutan nila, no? ng isa. Pili lang kayo Pili dyan. kayo. And then number 3. What is the one thing you have learned about the Sinulog Festival that you would share with someone na hindi pa nakakakita or has never seen it? Okay. Galing. Very good. Ikaw, Hurley, naka-attend ka na ba ng Sinulog Festival? Hindi pa po. Oo, malayo yun sa Cebu yun So pupunta ka pa doon via airplane. Ang dami ng Naalala nanonood. na hindi ko pa pinuntahan. No? Hindi po pa. Hindi ka ba familiar sa Sinulog? Narinig mo na familiar yan? naman po. Opo. Yung Okay. Okay. So actually, yearly yan, ginaganap early. Tapos, sasayaw-sayaw yan sila, mag-street dance. Oo, may procession ba yun? So, alam ko, may street dance yan. Tapos, bawat mga participating, mga malalapit lang naman sa Cebu. Oo, malalapit na, ang tawag niyan, provinces na participate dyan sa contest na yan. Magsasayaw sila. Tapos, yun, naalala mo, isa sa mga iconic dyan, yung dadalhin yung Santo Niño, Sinasayaw, Santo Niño no? stage show, tapos ginaganon. So may isang babae yan, parang si Juana, Queen of Cebu, diba sir? Parang siya si Actually, Juana. Ngayon po, pag nakikita po natin ay, ang gumagawa, nagdadansa dating yung governor. Si Gwen Garcia. Yan. Okay. At yun, basa-basa. Basa galing. muna bago tayo mag-break. Sige. From MJ Borja Benedicto. Star Star Sender Sender. yan. Sabi niya. Good morning daw CSBN. Hello, grade 3A, St. Dominic. Shout out to Miguel. Shout out. Okay. Cute ni Hurley. Okay, next Hurley. Ito, sa generosity ni Mama, Tricia. From Ma'am Pat daw po. Kaya mo yan, Hurley. Good job. Hi. Hi daw sa inyo mo. Hello, Mapat!
Naging teacher mo ba si Ma'am Pat dati? Opo. Oo. Kaya pala. Oo, nung yung bago pa lang kami dito, sir, 2020. Magkasabayan kasi kami ni Ma'am Pat niyan. Eh. Grade 2. Grade 2 grade ka? two. Oh, imagine mo, grade 2. Tapos Matagal ngayon, na. grade 6 na siya. Matagal na si Ma'am Graduate Pat. na. Oo. Matagal na. Okay, so let's take a break muna. welcome back. So, kanina, ganda ng ano natin, no? Ang pinag-usapan natin. At siyempre, itong mga nakikita nyo ngayon ay ating tinatawag na CSBN merch, no? Dapat yung calendar natin ay ano na po kayo, no? Pre-order. Yan. So, mag-order na po kayo para maganda po yung ating titingnan doon natin yung portal calendar. Yan, display nyo sa inyong bahay. So, ayan, bago na naman ang ating pakilala mo na. Kasi talagang hinatid pa niyan. I-shout out mo muna si ipakilala. I-shout out mo si mommy or si daddy or si lahat ng family mo. Shout out po sa kapatid ko po na grade 4 po. Okay, and introduce yourself. Hello po, I am Janelle Vernizo Colette from grade 6 Understanding. All right, Janelle. Sino yung naghatid sa'yo kanina? Mommy ko po. Oh, mami. Shout out Galing po, ni mami mo. Shout out po sa mommy ko po. Nanood ba si mami?
Nanonood na po. Okay. Ayan. Hintayin di natin ka- comment ni mami mo. Katabi na ni sabihin mo, Mami, dapat magano tayo. Bumili tayo ng katabi mo. Anong katabi mo doon, no? CSBN. Tingnan mo sa screen. CSBN merch. Kasi next, nandoon ka na niyan. Mukha mo yung nandoon yan sa kalendaryo. Ayan. Gulat si Janelle, Bibili ka ng calendar para may souvenir. Maganda po yan. Ang calendar natin ay complete po ng ating celebration month and then yung mga feast, no? Solemnities ng ating simbahan. Kaya avail na po kayo dyan. Yes po. Kanina rin, yung una natin si Harley, no? Si Harley. Shout out sa family ni Harley Ni kanina. Hurley Bongkras. Si Hurley ay may Bongkras. ano din, no? May kapatid din, di ba, Yeah. sir? Oo. May kapatid yan, di ba, Dito Hurley? din nag-aral. Oo. Okay. And yeah, Ma'am Char, may babasahin ba kami na comments muna bago kami mag-proceed sa usapang pagpapahalaga? Shout out din po. Mag-shout out din sa mga grade 7 FOTL. Yan. Okay. Andito sila, di ba? Yes. Ngayon? Ang mga ano lang natin, mga ECE and mga elementary learners po ay naka-online Online, na. okay. Pero nandito yung host natin, grade 6, Oo, pero tingnan mo talagang naman, no? pumunta sila Oo. rito. Pagod na pagod sila. Pagod yan kahapon. Ayan. Anong oras nakarating? Alas 8. So, Okay, anyway, sige. so let's continue, sir. Let's proceed to the cultural significance naman tayo. Kasi Okay. usapang pagpapahalaga naman ito. Yung cultural significance of Sinulog Festival beyond religious aspects. Una, pag-usapan natin, Colette. Sige, kasi nag-research ito niyan. Yung una po, Number 1. a celebration of Cebuano identity. The festival serves as a powerful expression of the Cebuano identity kasi yun po yung they showcase their unique traditions po, yung mga ginagawa nila po. Okay. So, kasi it's time for the Cebuanos to come together. Yan. Kaya ang sinasabi ni, tamang kanina, may connect din. Yung kay nagbanding, di ba? Nag-compact, blood compact. Oo. So ngayon, itong sinulog, itong identity, nagsasama-sama sila para, to celebrate yung kanilang shared culture, no? So pinapahalaga nila yung kultura, demonstrate their pride in their roots. Yes, artistic Ganda. expressions kasi, sir, dyan sa, yung mga nagpa-participate sa sinulog kasi, sir, pinapakita din nila doon yung tradition or culture nila sa probinsya nila. Okay, let's say sa amin sa Bohol. So, more on waters kami eh. Mga water and then mga marine life. So, laging pinapakita doon sa sayaw yung Pero yan tawag yung- niyan yung image ng probinsya yung namin. Santo Niño. Oh, of yung course, fluvial, Santo Niño. Yung lang, yung fluvial, theme. Yung fluvial theme. Oo, celebration, yung fluvial, parade. oo, yun. Yun yung maganda. And it's very, colorful talaga yung celebration niya yan. Yan, Ang ganda tignan, oo. Ang ganda tignan ng celebration na yan. Isa lang nagiging tatak yan, no? Tapos yung talagang yung, sabi ko na, beyond religious, no identity natin. Hindi lang siya kung anong nangyari dati, kundi yun na nga, yung may kasama na siya, may mix na siya ng tradition, and then yung showcase of artistry. parang Yung number ganun. 1 Oo. yon. Colette, yung number 2, Colette, sige. Number 2 Janelle. po, preservation of traditional arts and crafts. So, yung ngayon, bakit po yung preservation itong traditional arts and crafts? Sige nga. Yung Sinulog Festival po, it provides a platform for showcasing traditional Cebuano art forms po. Yung gumagawa sila lang ng mga art pa tapos they're showing it po, they're presenting it po. Yan, yung mga costume nila, Yes, di ba? yung costume. Minsan, nagpipaint sila ng sa kanilang sarili, no? Yan. Actually, maganda din yan, sir, kasi yung Cebu, sakto talaga, yung Cebu, sir, pag naaalala ko siya, historically, no, yung pre-Spanish time, ano yan sila, sir? Mga pintados yan sila.
Yan. Di ba? May mga ano yan sila, mga pintura, yung tattooing. Isa yan sa mga ano ng taga Cebu na ano yun, show of courage. Yung mga tao dati, yung before Spanish, dumating yung Spanish era. So, Ganun. lumalabas yung mga skills nila, no? Yung artistry of the local, yung crafts people, no? So, napakaganda at saka makulay, sabi mo Makulay, kanina. oo, no? sobra. Yung damit nila, ang ganda talaga tignan, sir. Yan. Sid. At hindi lang po yan, no? Ang grande. Hindi lang po yan, di ba, Janelle? Opo, meron ding ano po. It also features traditional music and dance Yun. performance. Yes, exactly. Ganda. So, yun yung preserving the rich cultural heritage sa region na yan. Yan. Okay, so At dahil dyan, proud na proud. Proud na ang- proud. Ang kanilang advisor and mentor. Sino? Sige. Sabi. Ma'am Eden Lucenas Balbuena, go Hurley and Janelle. Yeah, sir. May Yan, heart ganyan. ba yan, no? And ano pang mga comment na nandyan, Janela? From Kisha Kira Carrion, good morning po. Ay, good morning din. Yan. And? From Sofia Del Mundo, shoutout po sa Virtues. Okay, Ayun, shout virtues. Sa, ano yun? out. Si- Ay, ito. From Kobe, Kobe, Sayan Ricana. Anong Ano sinabi sabi niya? Good morning po. Sana po lahat nag-enjoy sa educational pilgrimage trip. Ay, for sure. Kitang-kita ko Yun. yung mga learners kahapon. Tuwag-tuwa yung mga bata. Sir, nakakatuwa tignan. No, sakto, sir, di ba? Kasi children's health din, yung pinag-usapan natin, di ba? And then, relate din sa kay Santo Niño din na, yung nung lumabas sila, nakikita ko sila kahapon na ang tuwang-tuwa sila, sir, doon sa paradiso, yung sa animals. Oh, yan. Alam mo yun, yung parang nakikita mo, yung magpapakain sila ng mga animals. Tuwang-tuwa. Nagpapakain ka ba ng ano? Ay, hindi ng po. mga pato doon? Hindi po ako sumama po. Ay, sayang. Si Hurley siguro nagpapakain ng mga pato, ng mga rabbit, di ba? O ducks. Nakita nila yung mga pato. Naglalakad-lakad. Oo. Kinain. Oh. Kwento ka mamaya. Magkakwento si Hurley mamaya sa part segment. Anyway, continue tayo. Sino pa bang nag-comment dyan? From Just Dale, go Ate Vernice. That's my mommy po. Hello Ay. po, ma'am. Ayun, di ba? Ay, galing. Okay, sino pa Oy, may Star Sender. Ang dami Sino may ng Star Senders. Ayun Sino nag-send ng stars, Janela? Si Sherry Ann Mizal. Okay, thank you so much, Sherry. Ang ganda, ang daming Yeah. nag-send ng stars. Ang galing niya kasi. Shout out. No? Shout out. Grade 5 gratitude. Ayun, galing Okay. naman. Anong section niyo? Understanding po. Okay, shout out mo yung understanding. Shoutout po sa grade 6 understanding. And Okay. virtues. And syempre. virtues po. Okay. Okay, so number 3. Yan, number Continue 3. na. Ano yung number 3, Janela? Number 3, a fusion of indigenous and Spanish influences. Yun. Kasi yan yan. Yung sa kanila, galing sa kanila yung image ng Santo Niño. Talagang makulay. Tapos lumabas yung mga malikhain ng mga Pilipino na yan. Bakit? Sige nga. Yung festival, bakit ito fusion of indigenous, no? Yung blend of indigenous Spanish influence po, nire-reflect niya yung complex history of the Philippines po. The Sinulog dance itself, meron pang rhythmic movements and it believed po to evolve. Evolved. What? Evolve what? from? Pre-colonial rituals. Tapos, before kasi po, ina-honor nila yung ibang ano po. Okay, kasi Ancestral. pagans tayo dati, di ba? Ancestral Before, spirits. pre-Spanish, yung mga ninuno natin Di ay ba yung mga pagans. yung mga actions nila? Nag-worship ng mga sun, ng stones, ganon. So, paano na-incorporate? Sige nga, yung Catholic. Pero po, naging Catholic na tayo po. So, we just, ano ulit?
Sa veneration of Santo Niño. the Santo Niño, no? So, reflects ito yung influence of Spanish colonization. Spanish. In-incorporate nila po ng Catholic elements such as the veneration of the Santo Niño, and it reflects the influence of the Spanish colonization. Okay. Kaya maganda yung kinalabasan ng Apa. tapestry. Okay. So no? kahit na Galing. may ang tawag niyan yung parang Spanish, okay? May ano ng Spanish hindi nakalimutan yung term, sir. Kahit na colonize tayo ng Spain, nandun pa rin, nagbi-blend pa rin yun, lumalabas pa din yung, ano natin, yung pre-Spanish, okay, Yung kultura culture natin. and traditions natin, Yan. okay? So, maganda yung kalalabasan. So, may blending. Yan, talaga. galing. No? Sige. Break muna tayo. Pag-usapan pa ulit natin yung dalawa pang natitira ata. Okay, see you Okay, thank later you. after the break. And we are back! Very good. Sabay na sabay, sir. Ayos talaga. Very good. Okay. So, yeah, Sir Perry, may biglang nagpa-shoutout ano natin, basahin natin bago tayo Sherry Ann Mizal, good morning po. Shout out po sa 3B St. Ignatius of Loyola. Yan. Yes, shout out. At, yan, Vincent. From Vincent. Shout out po sa UE. Ano yung UE? UE na ang aming balik ay today. Yun, sa University of the East. Have a blessed luck in our second semester. Okay, so very good. Good luck, Vincent.
Okay, sige. Pag-usapan natin. Wait lang kasi. number Okay kasi 3. sir, Oh. fourth segment na natin ngayon, di ba? Oh, Oo. So, yan. dapat kasi wrap up na. Pero dahil Wrap up hindi na. natin Okay. natapos hindi natin natapos noong segment. So, sige, let's continue. Ano ba yun, Colette? Yung ano lang naman, yung pinaka-highlight nito. Okay, yes. No? Yung symbol of resilience and hope. Yan. Alright. So, Itong celebration. Bakit po? Yan, babasahin ni Colette. The Sinulog Festival is also a symbol of resilience and hope for the Cebuano people. It's a celebration of their ability to overcome adversity and to find joy and unity in the face of challenges. So, Yan. Okay. Tapos, the festival. The festival, saan yun? Reminder. the festival Ay, serves... the festival serves as a reminder sa mga taon of the enduring spirit sa mga Cebuano at yung unwavering faith nila sa Santo Niño. Okay. Yan yung unwavering symbol of faith. resilience and hope. Si Santo Niño, sir, I see. Baby Jesus. Okay, Yan. si Baby Jesus. Yan, si Pero kasi Baby sir, may Jesus. mga nakikita kong estatwa kasi sir na may black. Ano ba? May puti, may itim. Ano ba on their oo, culture, yung ano nila, nakagisnan po nila. Pero okay. it is the baby Jesus, no? Na hinuhold, yung nativity, yung baby doon, yun po yung kinuha ni Magellan at binigay doon sa Raha. Yung baby Jesus. Serves as a gift yun, 'di ba, sir? Yung ni Jesus, nagpabautismo. yung image, nagbabaptismo. Okay, So, ibig sabihin sige. ba, pag binigay sa iyo itong image ni Santo Niño, you are baptized? Parang yun ba yun dati? Yung gift yan na. ba yung Ah, symbolism para- dati? Yes po. Na nag-start. Kung baga may religious significance yun na sige, dahil nakilala mo ito, naging part ka na ng Catholic Christian. So ito po yung yung si Jesus. So nag-i-start ng baby hanggang Nazareno. Nazareno. O sakto, di ba? Nazareno tapos naging Santo Niño. Okay, Ayan. anong sunod, sir? Okay, so ang sunod natin dito pag-usapan, we are celebrating the Santo Niño this coming Sunday. So may mga highlights po tayo, no? So kailangan magsimba kayo, no? Mga ating mga learners na nasa bahay, kailangan tayo, yung devotion ng Sinulog Festival. Makikita natin yan doon sa ating mga parishes. Dito sa ating San Bartolome, mayroon. Dalhin nyo lang, pag nagsimba kayo this coming Sunday, dalhin nyo mga image nyo, different images of Santo Niño, and then i-bless po yon. Yan. I see. Okay. So, isa din, sir, sa, pag alam mo na, ramdam mo na, oy, malapit na ang sinulog. Kasi may kanta yan sila. Yan. Ina-add yan sa radyo. Yun Alam mo ba po. yung kanta yan, sir? Ano yan? Sinulog. Syagit o kusog. Pitsenyor. Yan, yung mga Ano ba yung pitsenyor? Ano ibig sabihin nun? Basta yung Viva Santo Niño. Yan. Viva. Oo. Long ganon. live. Oo. Musyagit o kusog. Ibig sabihin yan, scream out loud. Alam mo ba? Yan. Ganon yun. Alam mo yan? Oo. Ay, hindi mo narinig yan? Hindi pa. Hindi Mga pa bata narinig. pa ito. Sila. Hindi mo para narinig yan, Colette. hindi po. Yan ang mga images Oo. na sa screen po natin. No? Okay, so, by the way, ano ba pag-usapan natin? Yung comments, May mga ma'am, may humahabol pa ba dyan? At bago natin, shout out sa lahat ng mga mag-aaral na nasa bahay. Shout out din po sa ating mga junior high and senior high na nandito po, no? Ng face-to-face class po tayo. At syempre, panalangin po natin ang ating mga grade 10 learners na magkakaroon ng kanilang annual retreat, yung starting tomorrow hanggang Sunday. Hanggang Saturday. 3 days doon sa MAPSA Development Center. No? Grade 10 boys. Okay. Yan, basa. To, from Kirsten. Kay
Hi, Hurley and Janelle. Hi ka, Janelle. Hello. Ito si, si Hurley talaga. From Nash Jua. Hello, Janelle and Hurley. Hello. Hi. Okay, Hi. from Ma'am Eden. Basahin yung dalawa. Sabi Ah, tayo. Sabay kayo. Ano sabi ni Ma'am Aiden? Go. Yay. Yay! Ano lang buhay? Ulitin nyo. 1, 2, 3, go! Yay! Congrats. Meron ka ba dyan, ha? Okay. Halata, ma'am, no? Kinakabahan. Si Hurley, ma'am. Si Hurley. Si Hurley daw. Si Colette, ano eh. Okay lang yan, ma'am, kasi ganyan talaga pag una. Yung mga kaklase Oo, kaklase niyo, or mama, magulang. Sige, batiin niyo. Ikaw muna, Hurley. Hindi ka pa nag-ano, tapos si Janelle. Batiin mo yung mga parents mo. Hi. Shout out. Go. Shoutout po kay mama at kay papa po. Yan. Shout out kay... Shoutout rin po kay, sa kapatid ko from grade 4 understanding. Sa Virtues. Grade 4 temperance po. Gulo ka na. Kaibigan mo, shout out sa kaibigan mo. Mga friends mo. Sige, banggitin mo yung mga friends mo. Shoutout virtues rin po. Sino po? Sino? Sino doon sa Virtues? Sino daw? Sabi ni Janelle. Okay, sige, go, Colette. Janelle, sino roon? Shout out. Sabi ni Harley. Sino sa Virtues? Shoutout po kay Luhan po. Luhan. Okay. At dahil dyan, nakakatuwa itong mga batag to, ha? O, kakanta na kayo, ha? Sasabay kayo dyan sa kantang yan, okay? Alright, so, Sir Perry, Ayan, Ma'am so Char. pag-wrap up lahat, ito yung message. 1, 2, Okay. 3, go. We We're are all all God's God's children. We are all the same. He's calling us by name to help the poor and lame, and to know what life is really for. It's to know, love, and serve the Lord. Uyun, galing talaga yan. Bye-bye. And that ends our part of Galing ni Ma'am See you Charmaine. next week. Hi, bye-bye. God bless. Galing ni Ma'am Charmaine. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Thank you, Almighty Father, for all have we learned today. Thank you for our school and teachers, staff, and students. May our school always be a place where we love to learn and learn to love. Amen. And in the Father,